Handa na ba kayong makinig? Opo, handa na po kami. Kung handa na kayong makinig, maaari na kayong tumayo upang magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, ay ayusin niyo muna inyong bangkuhan at siguraduhin walang kalat sa inyong paligid. Yan, maaari na kayong umupo. So, bago natin simulan ang ating aralin, maaari ko bang malaman kung maliban sa ating klase? Yes, Thea. Mahusay. Nagagalak ako dahil wala liban sa inyong klase. So, ayan. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Teacher Erica, ang inyong guro sa matematika. Para naman sa ating balik-aral, maaari ko bang malaman kung sino pa ang nakakaalala ng pinag-aralan natin nung nakaraang linggo? Pwede kayo magtaas ng kamay? Yes, Apple? Tama. Ito ang pagpapakita ng pagbabawas ng bilang hanggang 2 o 3 numero hanggang 1,000. Ngayon naman, para malaman ko kung naunawaan niyo ba talaga, magbibigay ako ng mga numero o digit, 2 o 3 digit. So ayan, nagbibigay ako ng halimbawa at sasagutin niyo ito. Meron tayong 98 minus 55. Ano ang kasagutan? Yes, Bea? Tama, 43. Ngayon naman, para sa 3 numero o digit, meron tayong 462 minus 298. Ano ang kasagutan? Yes, Ivan? Tama. Meron tayong 164. So, ayan. Nakita ko naman na lubos niyo ng unawaan at tinalakay ng nakaraang linggo. Ngayon naman, tuto muna tayo sa ating bagong aralin. So, ayan. Sa aralin ito, matututunan niyo maghati-hati ng mga bagay na may kaparehong bilang o tinatawag na equal sharing. So, ayan. Tignan natin itong larawan. Ilang grupo o pangkat ng 2 ang maaaring mabuo mula sa 10 bulaklak. So, ang gagawin natin ay ganito lamang. Kukunin natin ang 10 bilang total, 10. Ang hinaharap na pangkat ay 2. So, meron tayong 2 divided by 10. So, ayan. Ang sagot is 5. So, dahil 5 ang sagot, meron tayong 5 pangkat na binubuo ng mga 2 bulaklak. Halimbawa, ilang grupo ng 5 ang maaaring mabuo sa 10 bulaklak? Sino gustong sumagot? Yes, Darlene? So, meron tayong 10 bilang kabuuan ng bulaklak. At ang hinahanap tayo, ilang grupo ng 5 ang maaaring mabuo sa 10 bulaklak. Ayan. Maaari ka na umupo. So, ayan. Sa tingin nyo, tama ba ang sagot ni Darlene? Opo. Ayan. Tama. Ang sagot ay 2. Ngayon, pwede ka ulit tumayo upang kunin ang mga bulaklak sa loob at ipangkat ito.
ayan, maaari ka nang umupo. Maraming salamat sa iyong pagsagot. So ayan, meron tayong dalawang pangkat ng tag-5. Na bilang kabuuan ay 10 bulaklak. So, tama si Darlene. Bigyan natin si Darlene ng 3 palakpak. Ayan. So ayan, para sa ating pangalawang halimbawa, meron tayong ang 16 na mangga ay hinati sa 4 na bata. Ilang mangga mayroon ang bawat bata? Sa tingin niyo, ilang mangga ang meron sa bata? Sinong pwedeng sumagot? Yes, Atea? Maaari mong sulat ang iyong sagot. So, meron tayong 16 bilang kabuuan ng mangga. At ang hinahanap ay ilang piraso ang mahati sa 4 na bata. So, ayan. Maaari ka nang umupo. Ang sagot niya ay 4. Tama ba si Althea? Opo. Tama. Ang sagot ay 4. Ngayon naman, narito ang mangga at maaari mo bang ilagay sa pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, at pangkat 4? So, meron tayong 4 na mangga sa unang pangkat. At meron din tayong 4 na mangga sa pangalawang pangkat. Meron tayong 4 na mangga sa pangatlong pangkat. So, ayan, maaari ka nang umupo. So, meron tayong 4 na mangga sa pang-4 na pangkat na ang kabuuan ay 16. So, tama ang inyong kasagutan. Bigyan mo yung sarili ng 3 palakpak. So, ayan, dadako na tayo sa repeated subtraction. Ang repeated subtraction ay ginagamit na pamalit sa division method na kung saan magbabawas tayo ng magbabawas hanggang sa makuha natin ang tamang sagot. Gamit ang repeated subtraction, tingnan natin kung bakit ang 12 circular box ay hinati sa 4, mula 12 ay naging 0 ang sagot. So ayan, pag-aralan natin ito. Gamit ang repeated subtraction, ang hinihingi sa sitwasyon ay magbabawas tayo ng 4. So meron tayong 12, magbabawas tayo ng 4. Meron tayong 12 minus 4 equals 8. And pangalawang process, meron tayong 8 na quotient. 8 minus 4 is equal to 4. And last process is 4 minus 4 is equal to 0. Pag nakuha natin ng 0 na sagot, ibig sabihin, tama ang ating ginawa. Halimbawa naman, gagamit tayo ng number line. So, yan. Gamit ang repeated subtraction, meron tayong halimbawa dito.
Halimbawa, ibinahagi ang 20 mansanas sa 4 na tao. So, gagamit tayo ng number line. So, ayan. Dahil 20 mansanas ang ibabahagi sa 4 na tao, kailangan natin ng 0 to 20 na numero. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, ayan, isulat muna natin ang equation. So, meron tayong 20 divided by 4. So, ang hinahanap natin is yung quotient o yung sagot. So, gamit ang number line, magja-jump lang tayo o magbibilang ng 4. So, meron tayong simula 20, magbibilang tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Meron tayong isa. 1, 2, 3, 4. Meron tayong 2. 1, 2, 3, 4. Meron tayong 3. 1, 2, 3, 4. Meron tayong 4. At 1, 2, 3, 4. Meron tayong 5. So, kung meron tayong 20 divided by 4, ang sagot ay 5. Kasi 5 ang nakuha natin sa number line. So, ang sagot ay 5. So, gamit naman ng repeated subtraction, ang gagawin natin is yung 20, yung minus lang natin ng 4. So, meron tayong 20 minus 4 is equal to 16. 16 minus 4 is 12. 12 minus 4 equals to 8. And 8 minus 4 equals 4. And 4 minus 4 is equal to 0. So, dahil 0 ang nakuha nating sagot, ibig sabihin, tama ang ating ginawa. So, ayan, gamit ang number line at repeated subtraction, nakuha natin ang tamang sagot. Sa paghahati-hati ng mga bagay, maaari natin isagawa ang equal sharing, number line, at repeated subtraction. Sa pagsulat naman ng equation, mahalagang sa alang-alang natin ang kabuuang bilang at numero kung saan ito hahatiin. Sa pagsulat naman ng kaugnay na equation, gumagamit tayo ng pinakamataas na minuend o ito ang tinatawag na dividend at magkaparehong subtract bilang divisor. So, yan para sa ating gawain. Pangkati ng mga bagay ayon sa ibinigay na bahagi, tukuyin ang bilang ng bawat bahagi. So, ayan, meron tayong halimbawa. Meron tayong tampol. Bibilangin natin kung ilan ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito, 8, 9, 10, 11, 12. So, meron tayong 12 tampol. Ang talong dito ay hahatiin ito sa 4 na bahagi. So, meron tayong 12 divided by 4. So, ang sagot ay 3. So, ayan, para sa unang katanungan, meron tayong 8 gitara at hahatiin ito sa 2 bahagi. Sinong gustong sumagot? Yes, Althea. Tama. Ang sagot ay 4. Para naman sa pangalawa, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meron tayong 10 payong. Hahatiin natin ito sa 5 bahagi. Sino ang gustong sumagot? Yes, Darlene? Tama, 2. Para sa pangatlo, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron tayong 6 na kotse. So, ang gagawin natin ay hahatiin ito sa 3 bahagi. Sino gustong sumagot? Yes, Althea?
Very good. Ang sagot ay 2. Para sa pang-apat, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, at 16. Meron tayong 16 na mangga. So, ang gagawin natin ay hahatiin ito sa 4 na bahagi. Sino ang gustong sumagot? Yes, Darlene? Very good. Ang sagot ay 4. Para sa pang-5, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, at 20. So, ang gagawin natin ay hahatiin ito sa 10 bahagi. Sino ang gustong sumagot? Yes, Althea? Very good. Meron tayong 2. So, maraming salamat sa inyong kooperasyon. Lahat ng inyong sagot ay tama. So, bigyan niyo ang inyong sarili ng 3 palakpak. So, yan para sa ating gawain, panuto. Sulat ang repeated subtraction equation upang may pakita ang paghahati. Isulat din ang division equation. So, hayaan niyo muna akong basahin ito sa inyo. So, una, ibinahagi ang 25 na mangga sa 5 bata. Pangalawa, may 16 na lapis at tig-4 sa bawat pangkat. Pangatlo, may 24 na pinyang ipinamigay sa 6 na pamilya. Number 4, ibinahagi ang 12 na lata ng sardinas sa 6 na pamilya. Number 5, pinaghatian ng 2 magkapatid ang 10 sagutang papel. Number 6, ang 18 na papaya ay hinati sa 3 tao. Number 7, pinamahagi ang 50 kilong bigas sa 10 pamilya. Number 8, ipinamigay ang 15 lapis sa 3 bata. Bago niyo ito sagutan, ay meron muna akong hinandang halimbawa sa ibaba. So, babasahin ko muna ito sa inyo para malaman niyo kung paano ito gawin. So, halimbawa, ipinamahagi sa 5 na magkakaibigan ang 20 donut. So, ang gagawin muna natin is, isulat natin ang division equation. Kukunin natin ang 20 donut bilang dividends. At ang number 5 naman, o hatiin sa 5 magkaibigan, ang 5 magkaibigan ay magsisilbing divisor. So, meron tayong 20 divided by 5 is equal to 4. So, gamit naman ang repeated subtraction, magsisimula tayo sa 20 mansanas. So, 20 minus 5, meron tayong 15. 15 minus 5, meron tayong 10. 10 minus 5, meron tayong 5. At 5 minus 5 is equal to 0. So, pag nakuha natin ng 0 sagot, ibig sabihin, tama ang ating ginawa. So, maaari nyo na itong sagutan sa inyong sagutang papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang sagutan ito. Tapos na ba ang lahat na magsagot? Mahusay. So, ayan. Itatama na natin ang inyong mga kasagutan. So, ito ang mga kasagutan. Tapos na ba kayo mag-check? Ayan. Maaari ko bang malaman kung sino ang nakakuha ng 8? Ito. 6. 5. Mahusay. Nagagalak ako dahil naunawaan niyo ang ating aralin. So yan, para sa ating takdang aralin, babasahin ko ang panuto. Piliin ang tamang salitang kukumpleto sa pangungusap. Isulat ang letra ng sagot sa inyong sagutang papel. So yan, pa-copyin nyo lang ang pangungusap na ito. At dito kayo sa baba, pipili ng sagot. A, 0, B, pantay, C, division, D, number, at E, repeated. So sa kauna ito, dito kayo pipili ng kasagutan. So yan, maaari nyo nang kopyahin ang inyong assignment o takdang aralin. So ayan, tapos na ba kayo magsulat? Opo! Dahil tapos na kayo magsulat, ay dito nagtatapos ang ating talakayan. So, goodbye class! Goodbye,